Mga kabataang maagang nabubuntis sa Pilipinas, pabata ng pabata. Ano ang solusyon dito? Magulong pagsasama ng mag-asawa na uwi sa hiwalayan, may pag-asa bang mabuo muli? Alamin ang kasagutan sa Pamilyang Pinagtitibay sa The 700 Club Asia. Susunod na. Nabuntis si Mernalyn sa edad na 18 at nang mag-19 na taon ay ikinasal sila ni Bobby. Akala ko kaya niya nang tumayo sa sarili niyang pa at that time, kahit bata pa kami. Nakapisan kami sa side niya, sa nanay niya, sa ate niya. Lahat ng pangangailangan namin, saka sila nagpo-provide. Siya walang trabaho. Parang yun yung madalas namin napapag-usapan o napapag-awayan. Bukod sa walang permanenteng trabaho, marami pang bisyo si Bobby. Mabarkada, nagsusugal, umiinom at nang bababae. Ang lahat ng ito'y matagal ding tiniis ni Mernalyn. Labis na sama ng loob ang idinulot nito kay Mernalyn. Napapagod na kasi ako. Pagod na ako sa problema. Pagod na ako sa sama ng loob. Na sana kung nagtapos lang ako. Sana kung hindi lang ako nagmadali. Sana hindi ganun yung naging buhay namin. Nagdesisyon si Mernalyn na umalis sa poder ng pamilya ni Bobby. Sinubukan nilang bumukod ngunit hindi pa rin nakitaan si Bobby ng pagbabago. Parang wala siyang pangarap para sa pamilya niya. Yun yung nasa isip ko nung time na yun. Nagbukas ang oportunidad na makapagtrabaho si Mernalyn sa Japan bilang isang singer. Labag din sa loob niya. Parang hinayaan niya na lang kahit ayaw niyang umalis ako. Hindi ako sanay sa ganong klaseng trabaho, pero tiniis ko. Para lang sa mga anak ko. Habang nasa Japan si Mernalyn, ay nagsimulang magduda si Bobby, bunsod na din ng trabaho ng kanyang asawa. Ayun, sumasama-sama sa kung kani-kaninang lalaki. Ganon kasakit. Kasi asawa mo pa yung nagsasabi sa'yo, di ba? Yung respeto, wala na bilang mag-asawa. Yung respeto sa akin bilang babae, wala na. Kaya talaga sukdulang feeling ko, nagsara na ang puso ko, naging bato, nagsara ang isip ko. As in, wala na akong makitang liwanag noong time na yun. Kaya bago ako umuwi, talagang nakipaghiwalay ako sa kanya. Sa kanyang pagbabalik ay nagsimula muli si Mernalyn. Hindi naging madali ang pagiging single mother para kay Mernalyn. Sa aalis ko, hindi ko nabantayan yung panganay ko. Napagbintangan ng pagnanakaw. Parang sa sobrang sama ng loob ko, nasaktan ko yung bata. Parang lahat ng galit ko sa tatay nila, sa kanya ko naibuhos. Doon ko naisip na ano ba yung buhay na meron ako. Lumipas ng ilang taon ay naimbitahan sa isang Kristiyanong simbahan si Mernalyn. Nung time na nandun ako sa church, doon ko iniyak lahat. Yung batong nararamdaman ko, unti-unti na yung nilulusaw ni Lord nang hindi ko napapansin. Doon ako nag-pray na, Lord, ikaw nang let your will be done sa buhay namin, sa pamilya namin. Habang lumalago sa pananampalataya si Mernalyn ay nagsimulang mangusap sa kanya ang Diyos tungkol sa kanyang asawang si Bobby. Sabi ko kay Lord, ayoko na natatakot ako, sabi ko sa kanya. Pero kung yung will mo maayos kami, hihingi po ako ng sign. Ibigay mo na maisama namin siya sa church. Hanggang sa dumating na lang bigla si Bobby sa Bulacan. Hindi ko ine-expect. Talagang God will make a way, Nagpaplano na pa siyang ayusin yung buhay namin, yung pagsasama namin. Muling sinuyo ni Bobby ang kanyang pamilya. Nakasama din nila si Bobby sa ilang church service. Nagbago na siya. Doon ko na nakita yung nawala si bisyo, nawala na si alak, hindi na siya umiinom ng time na yun. Talagang good boy. Parang mabuting asawa na siya nung time na yun. Tsaka talagang may trabaho na siya. Taong 2010 nang magkabalikan si Mernalyn at asawang si Bobby. Naisaayos ang kanilang relasyon sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ganito pala yung pakiramdam pag may Lord. Ayun na, naging maayos na lahat, naging magaan lahat, maliwanag lahat. Si Lord lang talagang makagagawa ng mga imposible na hindi natin kayang gawin. 2013 nang isinuko din ni Bobby ang kanyang buhay sa Panginoon. Sa ngayon, ang kanilang buong pamilya ay nagsisilbi na rin sa Diyos. Biyaya din ang pagkakaroon nila ng isa pang anak. Masayang pamilya. Maririnig mo sa mga taong ang nakakatuwa naman kayo kasi buong pamilya kayo sama-sama na sa church. Masarap sa pakiramdam yung maging magandang halimbawa ang pamilya niya para sa ibang tao. Kapag si Lord ang kumilos sa buhay natin, walang makakahadlang kahit sino. Walang makakahigit. Yun siya. Alam mo, Felicie, ako nakaka-identify ako kay Bobby kasi
when I started getting into relationships, wala akong kamalay-malay what it really required. I got into the biological aspect of fatherhood without muna developing a proper understanding kung ano talaga ibig sabihin ng ama, ang magiging ama. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan talaga mature ka. You understand kung anong responsibilidad ang magiging iyo kapag nanganak yung Alam mo, kasama mo. hindi unique yung kanilang sitwasyon eh. Kasi marami dito Right. sa Pilipinas na kapag nabuntis na, kailangan mag-asawa. Diba? Hindi natin nako-consider na malaki ring desisyon yung Yes. mag-asawa. Diba? So, parang dapat talaga kailangan natin ng wisyo, guidance, Hindi you natin know? sinasabi hindi dapat sila mag-asawa. Pero- Yeah. I'm not saying that. But sometimes it's not the immediate Oo, solution. hindi ka agad. Oo. Kailangan talaga prepared ang dalawa. Prepared kayo pareho. Pero yan ang problema lalo na ngayon. It was bad in my time. Mas lalo na ngayon kasi buksan mo ang kahit anong klaseng internet ngayon, social Yeah. media, nandun na lahat eh. Yes, So wala na tayong tinatago sa mga bata. Kahit na inosente pa yung bata, Yeah. exposed na Na-expose sila. It's too early. Yeah. You know, alam nyo, marriage, especially in the story that we just saw, is a lifetime commitment. Pag pumasok ka sa kasal, wala nang balik sa dating buhay na pagiging single, you know, walang atrasan. Hindi pwedeng trial lang o bahala na. Kaya dapat ito ay pinaghahandaan at ipinagdarasal sa Panginoon, no? And I just want to share, like kami, actually, dumating ang thought of getting married sa akin back 34 years ago. Tanda na tayo. Okay. When, nung may relasyon ako sa Panginoon, at akala ko nga kami na lang ni Lord eh. Okay. Yung ganon, like it came to a point na... You were not looking anymore. Oo, hindi na ako talaga naghahanap nun eh. So sabi nga nila, fix your eyes on Jesus, Amen. magdadapa ka na lang. You know? And that's exactly what happened yun. Pag yung anchor mo, yung sentro mo, nasa Panginoon, parang yun yung time na may bonus na lang yung pag-aasawa. You know? And that's the same with my husband. That's also how he felt. No? He was okay na silang dalawa na lang daw ni Lord. Okay. You know, and that's when we got together. And kasi talagang kailangan kasama si Lord dun sa union. Yun nga yung sinabi ni, what's her name? The girl? Mernalyn. Yeah, yun. Yun ang sinabi niya na pag nandyan si Lord, iba talaga ang nagiging resulta. Ikaw naman. Well, like I was saying kanina, kabaliktaran ng kwento ninyo. Kasi kami, and with my other partners before, walang relationship kay Lord. No? So, there's no understanding that commitment ito until Enchang, di ba? When nabuntis na si Enchang, doon talaga nagbago yung mundo ko because I had always wanted a family. I came from a broken home. So gusto ko, whatever I lacked in my family, gusto kong mangyari ngayon sa amin. But I was not ready for it. I was not fiscally responsible. I was not financially responsible. I was emotionally immature. Kawawa si Enchang at kawawa si Khalil. May paghahanda talaga na kailangan. Oo, hindi biro eh. Kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon ni Mernalyn, hirap na hirap ay hindi na alam ang gagawin, lumapit ka lamang sa Panginoon, kapatid. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at karunungan kung paano haharapin ang buhay. At kung pakiramdam mo, madumi ka dahil sa mga nagawa mo, gusto naming malaman mo ito. Tinatanggap ka ng Panginoon ng buong buo. Hallelujah. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Siya ang nagbibigay ng bagong simula. At ang bagong simulang yon ay nagsisimula kapag tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung handa ka na, samahan mo ako sa panalangin ito na may kalakip na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat. Lord, alam mo ang aking sitwasyon. Alam mo na pagod na ang puso ko. Lord, lumalapit ako sa inyo dahil ikaw ang lumikha sa akin. So you know what's best, Father. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, at humihingi ng tawad. Alam ko na kayo'y banal. Humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. At salamat dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Ang lahat ng aking kasalanan ay nabayaran na. Lord, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Alam ko sa iyo kung mahahanap ang pahinga na hinahanap ko.
Lord, baguhin mo ang buhay ko. Gawin mo ang nais mo, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Nagbabalik tayo sa The 700 Club Asia. Ayon sa latest na datos, bumaba ang bilang ng batang babaeng edad 15 hanggang 19 na taong gulang na maagang nabuntis. Pero tumaas naman ang bilang ng mga batang edad 10 hanggang 14 na taong gulang na nabubuntis. Pinapakita nito na pabata ng pabata ang mga kabataang maagang nabubuntis. Dahil dito, isinusulong ngayon ng mga mambabatas ang pagkakaroon ng isang anti-adolescent pregnancy bill na di umano'y solusyon sa seryosong problema ng teenage pregnancy sa bansa. Para bigyan tayo ng linaw sa isyung ito, makakasama natin si Attorney Jeremiah Belhica, Co-National Director ng National Coalition for the Family and the Constitution o NCFC. Magandang araw, Attorney! Magandang araw, Sister Felicie, Brother Mary. Attorney, first of all, pwede mo bang ipakilala sa amin kung ano ang National Coalition for the Family and the Constitution or NCFC at ano ang layunin at mga advokasya ng inyong grupo? Well, ang NCFC, as the name would suggest, no, ito ay isang national coalition ng mga nagmamahal sa pamilyang Pilipino at ginagamit ang konstitusyon para protektahan ang pamilyang Pilipino at i-promote din ang mainstreaming ng protection of the family sa lahat ng ating mga batas, polisiya, Concerned citizens. sa mga concerned citizens. So, nagre-range ito from educators, doctors, parents, churches, religious leaders. And it's really amazing kung paano ginawa ng Panginoon na ngayon pinagsama-sama ang mga tao from across political colors, religious persuasions, and pamilya talaga pinag-uusapan. Lalo na kung anak, protection sa mga bata. Makita mo na nandoon pa rin. It's something that really binds us together as Filipinos. So, yan ang ginagawa namin. Pastor, even as you're speaking, I'm already thinking devil's advocate. And the other side will say, bakit? Kami rin naman nagmamahal naman sa pamilya. Bakit yung sinasabi kailangan yung i-defend yung pamilya? Well, marami kasing interpretation ng pamilya ngayon, lalo na may redefinition ng family, may redefinition ng marriage, meron din na panibagong mga iba't ibang konsepto na ang Estado ang may kapangyarihan over sa anak bago sa magulang. So, ang mga bagay na ito, na yung mga sinabi ko, na redefinition at mga reintroduce, ito yung hindi consistent sa Philippine values and traditions natin. So what NCFC is really about is, tingnan natin ano ba talaga ang sinabi ng ating kultura, ano ba ang sinabi ng ating konstitusyon,
Ano ba sinabi ng ating batas? Sinabi ng konstitusyon na ang basic unit ng ating lipunan ay hindi barangay, hindi gobyerno, pero pamilya. At sinabi rin na ang pundasyon ng pamilya ay marriage. At sinabi rin sa ating batas, sino ba ang kinakasal at sino ang may responsibilidad na pangalagaan ang moralidad, spiritualidad, at religious upbringing ng bata, ang family. So, when you put this all together, it paints a very clear and beautiful picture of what a family should be and how it affects the society. And it perfectly aligns actually sa ating biblical and Christian characteristic ng ating bayan. So, it's about time na mas maintindihan natin na hindi pala natin bastang buting tingin at bagu-baguhin ng mga bagay na ang Diyos ang siyang nagsimula. Salamat sa pag-explain, no? At least maliwanag kung saan nanggagaling ang NCFC. Diba? At the same time, the other side will say, meron kaming datos mula sa labas, sa foreign countries, na mali ang ginagawa ninyo. At kailangan, ito ang gagawin natin. Kasi scientists ang mga nagsasabi ng tinutulak naming programa. Scientist yata yung sinasabi natin. Scientist, data sa labas. Well, in the first place, we're not vigilant. Yeah, we're not just saying data. I mean, tayo din kasi sinabi natin na meron tayong hindi lang mga policy experts, no? Meron tayong mga doctors. Meron din tayong basis at we also go by the records. Ano ba ang mga nangyayari? And minsan makikita natin pare-pareho naman tayo ng understanding ng current na problema, pero iba-iba yung policy solutions. And I think isa yan dun sa ating pinag-uusapan. Okay, so Attorney, ano ang reaksyon ng inyong grupo tungkol sa ulat na mataas sa teenage pregnancy cases sa mga batang edad 10 hanggang 14 na taong gulang? Okay, so ito ay isang datos na nanggaling din sa yung tinatawag natin na Commission on Population and Development. So according to the data, the adolescent pregnancy, which is from ages 10 years old to 19 years old, nationally bumaba. Okay? Yung 10 to 19. Okay? Pag tiningnan mo lahat yung average nila, bumaba. Now, if you further break it down, sinasabi ng data na yung pagbaba ng malaki is doon sa ages 15 years old to 19 years old. Dahil doon sa ages 10 years old to 14 years old ay tumataas. Okay? So, nakakasundo tayo lahat. No? Yes, nakakasundo tayo lahat na may mali. Hindi tama. May mali at least dun sa 10 to 14 years old. No? And when we look at that data, ang tanong natin dyan, ano ngayon ang solusyon para ma-address yan? Okay. Some of the mga ginagalang natin ng mga legislators, no? Ang kanilang tingin ay kinakailangan ng mas marubdob at mas matindi na sexuality education. Okay. Na ipasa, no? Ang ito yung naging controversial last year and I think 2 years ago na comprehensive sexuality education that they are now rebranding as comprehensive adolescent sexual education. Okay? This is despite the fact na meron na tayong reproductive health education. Okay? So, kumbaga iisipin mo, bakit hindi ba nag-work yung RHE, yung reproductive health education, kaya kinakailangan natin ng mas radical na CSE. So that's one question na kailangan nating sagutin. Yeah. Well, if we look at the data, well, the RHE actually is working kasi bumababa ang 15 to 19. Now, the problem is yung 10 to 14. 10 to 14. Now, ang aming sinasabi dyan, the 10 to 14 is not a problem of education, of arming the children, whether mag-engage sila sa sex or hindi, na na-address na ng RHE. Ng reproductive health education, it's actually a problem of enforcement of the law. Bakit kamo? Because children ages 10 years old to 14 years old has no ability to give sexual consent. Ibig sabihin, ayon sa batas natin ngayon, kahit pumayag ang isang bata kasi sa palagay niya, mahal niya itong taong ito, ayon sa datos, ang nakabubuntis kadalasan, most of the time, if not all of the time, from 10 to 14 years old are men who are at least 5 years to 10 years or even more na nakakabuntis sa kanila. The law says this is statutory rape. Because the law now raised the age of sexual consent to 16 years old. So, ang ibig sabihin po, to simplify, hindi po sexual education ang sagot. Ang sagot
is law enforcement. Yun, sabihin ko na sana. Okay? Law enforcement, kasi kahit ako'y may 8-year-old na daughter, kahit turuan ko yan, anak, huwag kang mag-engage ng sex o at an early age. At worst, kahit turuan ko yan ng gender ideology, na kino-confuse ko minsan ang binary na lalaki at babae, na isa yun ng sa gitna ng comprehensive sexuality education. Pag merong isang matanda na nag-take advantage sa kanya, I have to be there. I have to tell off that person and even use everything, even force, just to protect my child. Correct. And that is what's happening to our children. So it's not actually answering the actual problem of the 10 to 14 by introducing a more radical sexual education. In fact, in our point of view, if you introduce too early sexual education sa mga bata na hindi rin consistent sa ating paniniwala sa mga Pilipino, baka baliktad ang mangyari, Sister Felicie, Brother Mari. Lalo magkaroon ng sexual arousement, curiosity. Doon muna tayo sa Bible verse mo. Oo Song of nga, Solomon. di ba? Kasi when I was raising my kids, nakita ko yung verse na yan sa Song of Solomon, di ba? Yung parang, do not awaken love Until it's so desirous. until it's so desired. Huwag So, ibig maaga. sabihin niya, yung parang Bible na yan. when you expose the children, it's not appropriate yet. Hindi pa ready, na tanggapin ng mga bata yung ganyang information. Kasi otherwise, something's going to, there's gonna be a negative effect on them. And that's what Pastor Ang is saying. hindi ko ngayon maintindihan is kung bakit sa bata pumupunta ang lawmakers natin na nagpupush dito sa ano. Why not punish nga yung lawbreaker? Tama yan, Brother Mary. Pero at the same time, napakahalaga na i-emphasize natin ang role ng pamilya. Okay? So, Role of the parent. Correct. when you talk about sexuality and based on our constitution, isa pa to sa punto na mahalaga natin makita, na ang upbringing, religious upbringing, moral upbringing, training ng bata is not reposed on the state. It's given to the family under Article 15 ng ating konstitusyon. Malinaw. Sa ating konstitusyon, pag ang bata matigas ang ulo, may posibilidad na magkaroon ng criminal record yan kapag hindi sumusunod sa magulang. Pero sinabi nga, bago maging problema ng lipunan yan, problema muna ng pamilya yan. So, why would you now reduce or sabi natin na overtake or circumvent ang authority ng parents sa pagtuturo ng something very central sa pagkatao ng isang bata? Well, in a more radical sexuality education, it's the teachers who would be teaching it based on their curriculum. Now, may problema po dyan. Ano ba ang training ng mga teacher na ito? Yeah. Isa pa, sino yung qualified na magturo? Baka sila mismo, meron silang problema sa kanilang sexuality, may problema sila or maari silang na-abuse. I mean, this is not to be condescending sa kanila. But the point is, if you're gonna teach my daughter sensitive. or my child, hindi ba dapat discuss mo muna sa akin kung gusto ko at ano ba yung iyong ituturo? And this is also a wake-up call also sa mga Christian communities. Tayo ang magtumulong sa mga magulang. How to teach our children about relationship and parent education. And there are already best practices abroad, katulad ng sa Singapore, where they focus on what you call sexual risk avoidance framework. Okay? There's a difference, Sister Felicie and Brother Mary, with a sexual risk reduction framework, which is medyo ito yung pinapatunguhan ng CSE, sa sexual risk avoidance framework. Now, a sexual risk reduction framework is more on sinasabi na, okay, turuan natin sila abstinence, pero given na yan, talaga magsisex yung mga yan. So, bigyan na lang natin ng condoms, contraceptive, at turuan natin sila. So, suko na tayo dyan. Pero yung sexual risk avoidance is, as much as possible, we teach them a holistic training, values formation. Turuan natin mangarap yan, turuan natin na magkaroon ng kanilang vision sa buhay nila. And in case na magkaroon ng spillover na sinasabi natin na may mga mabubuntis, then we deal with it. So, it's a different worldview. No, so sa Singapore, meron silang sexual risk avoidance framework, pero may opt-out ang parents. Tatanungin sila,
Sir Mary, Ma'am Felici, tuturuan po namin ng sexual education ng inyong anak. Gusto niyo po ba kami magturo o kayo na po magtuturo? So, So may ganon. may ganon. And it became very successful. In fact, sabi nga nila, sobrang successful ngayon. Problema nila, walang gustong mag-anak agad sa Singapore. Diba? so ibig sabihin, iba naman ang problema nila doon. Pero ibig sabihin, there are already frameworks that are already working. Okay, Tony, I will go back to the issue of parenting. Kasi again, I will take the other side and I'll say, ang problema ng parenting natin, si tatay o si nanay nasa abroad, nasa Middle East. Si nanay o yung naiwan dito, nagtatrabaho din. Wala silang panahon para turuan yung mga bata na yan. Kailangan ngayon ng gobyerno magturo through the teachers. So, we have to solve the problem. Step in as government, say, hindi, wala kayong oras. Kami lang gagawa. okay, paano nila nalaman na si nanay at si tatay ay incapable of really talking and teaching their children? And how do you automatically make that conclusion that mas qualified si teacher kaysa kinanay kay tatay na nasa abroad? Absentee yung tatay, absentee yung nanay. Busy masyado. Well, you cannot make a policy out of exceptions on a general rule. Kasi ako, paano ako, parent ako, present ako. Paano yung mga karamihan ng mga magulang sa atin na present? At baka naman, ang dapat gawin, ang solusyon is tawagin si nanay at si tatay, Sir, ma'am, ito po yung situation ng inyong mga anak. Then, turuan po natin. Pero it doesn't mean na tatanggalan na natin sila ng poder at ng kanilang authority. And isa dito, kailangan maging maingat ang ating mga legislators. Kasi sa ibang mga bansa na nag-introduce na ng ganitong mga katuruan, pati ang consent na sila ay mag-gender transition. Pinapaubaya na sa estado at sa bata. Delikado. At- Pastor Ernie, I just wanna I'm sure our viewers are wondering, although you did touch on it already, pero yung ano ba talaga yung pagkakaiba ng comprehensive adolescent sexuality education sa RHE, yung reproductive health education? Parang what is the difference? Okay. So, during the congressional hearing, one very able Assistant Secretary of the DepEd did that kind of presentation, pinakita sa lahat. And I was in attendance. And malinaw doon na one of the things na, there are two things na gusto ko lang i-highlight, no? Marami siya sinabi. Pero there are two things. Number one is that the CSE is more based on international conventions. Okay? Nandiyan yung sa yung mga UNESCO, nandiyan yung mga kanilang mga international standards na ayon sa ating batas. Hindi siya cognizant of our culture and Hindi siya our May cognizant. agendang sarili. May sarili siyang agenda sa... Well, lahat naman siguro mayroon talagang agenda. Okay. Pero ang question dyan is, how are these international conventions, international policies, no? Ang tinatawag yan, soft law lang sila, no? Paano sila nag-a-align sa ating constitution? Ngayon, sabi nila, may mga mag-argue na mga abogado, naririnig ko na sa likod ng aking isipan. Hindi, di ba ang mga international policies, automatically sila ay adopted ng domestic law. Ang sagot natin dyan, tama. Pero, dapat hindi siya unconstitutional. Okay? So, sa RHE, medyo mas, number one, sensitive siya sa ating culture, sa constitution, at the same time, mas malaki ang pakikipagtulungan ng pamilya. At may poder ang pamilya sa reproductive health education ng mga adolescent. That's number one. No? Number two po na to is makikita natin ang isang topic na talagang central po sa CSE o sa CASE o case is yung sexuality education. And minsan, dyan ho pumapasok yung gender ideology na very contentious po ngayon sa ating, sinasabi kong may agenda sila. sa ating batas. Opo. And at the same time, ang mga bagay po ng sexual identity at gender now traverses dun sa tinatawag na religious education ng mga tao na according sa ating konstitusyon, ang magulang ang dapat mong pagpapaalaman at sila dapat ang merong primary right na magturo sa kanilang mga anak. Pastor, ang pinakamabilis na pagtaas ng pregnancy cases ay nasa edad 10 hanggang 14, mga edad na ayon sa batas ay dapat protektado laban sa sexual exploitation. Hindi ba mas tamang ituring ang marami sa mga kasong ito bilang child abuse at hindi simpleng teenage pregnancy? Are they again excusing
sin, a crime, and say, oh, yung bata na lang. How can you possibly put the burden on the child? Yan, doon ako may problema talaga. Yan din ang isa sa mga bagay na nakikita namin na yung proposition does not answer the actual problem. We agree na may problema. Pero ang tingin natin, hindi siya masusolusyonan ng pagtuturo ng CSE sa bata. In fact, ang tuturuan mo rin dito, bakit adolescent pregnancy ang pinag-uusapan, 10 to 19, pero bakit kasama grade 1? Bakit kasama grade 2, kasi kasama they'll grade start 3? there, eh. Well, they will say, hindi, kasi dapat tinuturuan mo na sila ng tama. Pero meron na tayong RHE eh. Ginagawa na natin yan with the parents' consent. So, Let's also point out yung issue, Pastor, na when you're talking about 10 years old or thereabouts, you were saying earlier, do not awaken it. Yung innocence ng bata. Yeah. When you teach it at that early age, what happens to the child? well, sabi nga nila, curiosity killed the cat. So, if you arouse it, well, Solomon said it, sinabi ni Sister Felici, di ba, sa Songs of Solomon, chapter 8, verse 4, do not awaken love until it so desires. Because if something is awakened prematurely, sinabi nga, mahirap nang mahirap nang makipag-away sa lasing, pero mas mahirap yung sa bagong gising. Kasi ibig sabihin, hindi ka handa. And then, You're not in the proper frame of mind. and then you are actually expected to do the right thing when in fact, it should be the adults who should be protecting you at that point. Now, kasi baka sasabihin nila, ano bang solusyon na gusto ninyong gawin? Yun na nga, kung hindi ang panukalang batas na ito ang sagot, ang mga alternative solutions? So, meron tatlong bagay na, tatlong enforcement matters na siguro isa-summarize natin na tingin namin na pwedeng mangyari. Number 1 is yung tinatawag na strong implementation ng ating batas against statutory rape. Okay, so ayon sa batas natin ngayon, number 1, so yung statutory rape, kapag 15 years old below, and then yung sexual partner ng bata na yan ay 3 years above, older, automatically that is statutory rape. Regardless kung pumayag yung bata or ano, kasi wala nga siyang ability to do. And according sa data natin, ang mga perpetrators na to kaya tumataas ang 10 to 14 is 5 years to 10 years and even more ang nagko-commit. So, statutory rape ito. Talaga. Actually, number 1 yun. No? Dapat may makukulong na doon. Dapat na yan. Meron tayong tawag nga namin dyan, child protection crisis. Okay. Number 2 is ito nga sinasabi, dapat palawigin at palakasin yung RHE. Kasi nandiyan na yun sa batas. Okay. Isama ang pamilya, isama ang community, ang faith community, para Intentional dapat yung intentional. pag-implement. And then third is yung i-implement yung constitutional provisions ng centrality ng family sa pagtuturo at pagre-raise ng bata. This is under Article 15 ng ating Constitution. Pag-usapin ng sexuality o usapin ng sex, dapat si nanay at si tatay ang unang-unang tinatawag at sinasama. Actually, naisip ko rin dito, malaki talagang bagay ang simbahan, church, because we are called to equip. Amen. Diba? So, kailangan talaga ma-involve din ang mga community sa paghanda sa ating mga magulang. Diba? So, bilang panghuli, attorney, ano ang mensahe ninyo sa mga mambabatas, magulang at kabataang nanonood ngayon habang patuloy na pinag-uusapan ng usapin ng teenage pregnancy at ang mga panukalang batas kaugnay nito? So, what? Well, una become a little bit emotional. Una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga mambabatas natin kasi may interest talaga tayong protektahan ng mga bata. But just to think, mga bata na ginagahasa ngayon, ang dalangin ko talaga is magtulong-tulong tayo at wag natin pasukan ng ibang agenda ito. Kung kailangan natin palakasin ang enforcement, palakasin natin ang enforcement. Pero kung kailangan natin silang protektahan, doon tayo mag-focus. And at the same time, aking palagay na sa mga kapwa ko pastor, kapwa ko magulang,
it's time to come together. Huwag tayong maging makasarili na inisip lang natin yung community natin, yung next generation natin is rising up, is coming, is growing with this so much trauma sa buhay nila, and we need to do something as adults. And lalo na as mga church leaders, as community leaders, I just pray that God would continue to work from our legislators to our implementers dahil yun ho ang kailangan natin. Amen, amen. So we're going to go directly to the source of all power, which is God. And we're going to ask you, Pastor Ernie, would you pray for our lawmakers, our parents, and everyone else who's involved in these decisions? Tayo po'y manalangin. Lord, we come to you because you've said that blessed is the nation whose God is the Lord. Yes. Lord, we come to you today as parents, Lord. Father, we ask that you would protect our children. Lord, protect them not only physically, protect their young minds and their hearts, Lord. Lord, help them to dream for greater things. Lord, we pray that you would unshackle, Lord, ang amin pong bayan sa abuso, Panginoon, ng mga mas malalakas, ng mga magulang, abuso, Panginoon, ng community, abuso ng mga kamag-anak, mga kaibigan na sila dapat ang nagpoprotekta, Panginoon. Pero somehow, Lord, they found it, Lord, that they've wasted it away. And not only that, Panginoon, maaring sila mismo ay dumaan din sa brokenness, kaya nila nagagawa ang mga bagay na yan. But today, we come, Lord, and we ask, Lord, that you would have mercy, Lord God, upon our children. That you would have mercy upon these broken people, Lord God. Sa amin, sa bawat isa sa amin. At tunay nga, Panginoon, ang aming mga leaders, legislators, Lord, tigilan po namin ang pointing of fingers, tigilan po namin ang politicizing, Lord, at anumang mga ibang mga bayan at bansa na nagpapasok ng kanilang agenda sa aming bayan, Lord, we just rebuke it and we just cancel it right now. And we ask, Lord God, that your name and your righteousness would rise up, Lord God, sa amin pong bansa, and let this next generation, Lord God, fulfill that which you have, Lord God, ordained, Panginoon, sa amin pong bayan. Marami pong salamat sa bawat pamilya, sa bawat nanay, tatay, sa bawat faith communities, Lord God, that we will come together in a concentrated and focused manner, Lord God, to look, Lord God, to these young souls, Lord, and to release them, Lord, to the divine destiny that you have placed upon their lives. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor ni Jeremiah Belka, who's living up to his namesake, the weeping prophet. Thank you so much, Attorney, for joining us and just enlightening us. Amen, amen. Huwag po kayong alis, magbabalik ang The 700 Club Asia. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. The Bible emphasizes the importance of sexual purity and moral responsibility. Sabi nga sa 1 Thessalonians 4:3 and 4, God wants you to be holy. You must keep away from sex sins. God wants each of you to use His body in the right way by keeping it holy and by respecting it. This urges believers to avoid sexual immorality and to learn self-control, highlighting that sexual activity belongs in a context of commitment and responsibility. May malaking papel din na ginagampanan ng mga magulang upang ang problema ng teenage pregnancy ay masolusyonan. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata na mamuhay ng tama at hindi niya yun makakalimutan hanggang sa pagtanda niya. It encourages parents to raise children in the ways of the Lord, teaching them discernment and wisdom. When teenagers face pregnancy, the role of families, schools, and local communities becomes crucial in providing emotional guidance, practical support, and spiritual care.
Maraming salamat sa inyong panonood ng The 700 Club Asia. Pwede mong balikan ang episode na ito at ang iba pang mga istorya sa YouTube channel ng The 700 Club Asia na pwedeng magbigay daan sa iyong pagbabago at kagalingan. Follow us on the social media platforms of the 700 Club Asia on Facebook, Instagram, TikTok, and X for more encouraging, faith-filled content. If you want to be part of how God is touching lives through CBN Asia, you can partner with us. Through your donation, we can continue to produce more shows like this. Tumawag sa numerong nasa screen o iscan ang QR code. Join us again tomorrow here on the 700 Club Asia. Same time, same channel. God bless you. Ngayong Martes, Posible bang magamot ang sakit na lupus? matapos ang 34 years na pagsasama, mag-asawang Helen at Napoleon nagkahiwalay. Posible pa bang magkabalikan? Am I submissive or unstable? Posible bang magbagong buhay si Andrea na nalito sa kanyang identity? Tunghayan ang mga kasagutan sa Walang Imposible! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes alas 12 ng gabi sa GMA.